Napapansin mo ba na paggising mo sa umaga, parang naninigas ang mga daliri mo o tuhod mo? Yung tipong bago ka tuluyang makatayo, kailangan mo munang igalaw-galaw ang kamay mo dahil parang may kirot na hindi mo maipaliwanag. O kaya naman kapag malamig ang panahon, mas lalo itong sumasakit. Kung ganito ang nararanasan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang tahimik na lumalaban sa rayuma araw-araw. At ang mas mahirap, minsan iniisip natin na normal na lang ito dahil tumatanda na tayo. Pero ang totoo, hindi dapat maging normal ang matinding pananakit. Ang rayuma ay madalas konektado sa pamamaga o inflammation sa loob ng katawan. Kapag may inflammation, namamaga ang mga kasukasuan, kaya sumasakit, naninigas, at minsan ay namumula pa. Pero alam mo ba na may mga gulay na natural na tumutulong labanan ng pamamaga? Hindi kailangan ng mamahaling gamot agad-agad. Minsan, ang sagot ay nasa palengke lang. Unang gulay na pag-uusapan natin ay ampalaya. Oh, alam ko, marami ang ayaw sa lasa nito. Mapait. Pero tandaan mo, hindi lahat ng mapait ay masama. Ang ampalaya ay mayaman sa antioxidants at compounds na tumutulong bawasan ang inflammation sa katawan. Kapag regular itong kasama sa ulam mo, makakatulong itong kontrolin ang pamamaga sa mga kasukasuan. Isipin mo si Mang Lito na edad 72. Dati halos hindi niya maikuyom ang kamao niya sa umaga. Sinubukan niyang magdagdag ng ginisang ampalaya 3 beses sa isang linggo. Hindi agad milagro ang resulta, pero paglipas ng ilang linggo, napansin niyang mas mabilis na gumagalaw ang mga daliri niya. Hindi na ganon katagal ang paninigas. Hindi ito magic. Consistency ang susi. Pwede mong isama ang ampalaya sa itlog, sa ginisang ulam o kahit ihalo sa sabaw. Ang mahalaga, gawing bahagi ito ng regular mong pagkain. Pangalawang gulay ay okra. Ang okra ay madulas kapag niluto at yung iba ay hindi gusto ang texture. Pero ang madulas na iyon ay may benepisyo. Mayroon itong natural compounds at fiber na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa maayos na daloy ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming nutrients ang nakakarating sa mga kasukasuan. Ibig sabihin, mas may pagkakataon ang katawan na ayusin ang mga inflamed na bahagi. Subukan mong maglaga ng okra at isawsaw sa konting bagoong o isama sa sinigang. Simpleng paraan pero malaki ang epekto kung tuloy-tuloy. May mga seniors na nagsasabi na kapag mas naging regular ang pagkain nila ng gulay tulad ng okra, hindi na ganoon kalala ang pananakit tuwing gabi. Hindi ibig sabihin mawawala agad ang rayuma, pero mababawasan ang intensity. At tandaan mo, hindi lang pagkain ang kailangan. Samahan mo rin ang banayad na paggalaw. Kahit simpleng stretching sa umaga, 5 minuto lang, malaking tulong na para hindi manigas ang kasukasuan. Pangatlong gulay na gusto kong ibahagi ay talbos ng kamote. Madalas natin itong nakikita sa palengke pero hindi natin nabibigyan ng pansin. Ang talbos ng kamote ay mayaman sa bitamina at anti-inflammatory compounds na tumutulong protektahan ang mga kasukasuan laban sa patuloy na pamamaga. Pwede mo itong gawing ensalada, ilaga at isawsaw o isama sa tinola. Madali itong ihanda at hindi mahal. May isang lola na nakausap ko. Sabi niya, simula nang gawing regular ang pagkain ng talbos ng kamote, mas gumaan ang pakiramdam ng tuhod niya. Hindi na siya agad napapagod kapag naglalakad sa palengke. Mahalagang maintindihan mo ito. Ang rayuma ay hindi overnight na problema, kaya hindi rin overnight ang solusyon. Ang katawan natin ay parang lupa. Kung araw-araw mo itong lalagyan ng tamang sustansya, unti-unti itong gaganda ang kondisyon. At dito pumapasok ang disiplina. Hindi sapat ang isang beses na pagkain ng gulay at aasahan mong mawawala ang sakit. Gawin mo itong habit. Gawin mong normal ang kumain ng gulay na may anti-inflammatory effect. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang 2 pang gulay na mas hindi gaanong napapansin pero may malakas na epekto laban sa pamamaga at rayuma. May isa doon na halos nasa kusina mo na ngayon. Kaya kung kasama pa rin kita hanggang dito, comment lalakas ako para alam kong seryoso ka sa laban mo kontra rayuma. Salamat kung kasama pa rin kita hanggang dito. Ibig sabihin,
Hindi ka lang nanonood. Naghahanap ka talaga ng paraan para gumaan ang pakiramdam mo. At yan ang unang hakbang sa pagbabago. Sa unang bahagi, napag-usapan natin ang ampalaya, okra at talbos ng kamote. Ngayon naman dadagdagan pa natin ang armas mo laban sa rayuma. Dahil kung ang problema ay pamamaga, ang solusyon ay pagkain na tumutulong magpakalma ng inflamasyon sa loob ng katawan. Ang ika-4 na gulay na gusto kong ibahagi ay malunggay. Alam mo ba na ang malunggay ay tinatawag na miracle tree sa ibang bansa? Pero sa atin, parang normal na lang ito. Madalas nakatanim lang sa bakuran at hindi masyadong pinapansin. Ang malunggay ay mayaman sa antioxidants at natural anti-inflammatory compounds. Ibig sabihin, tumutulong itong bawasan ang pamamaga sa katawan na isa sa pangunahing dahilan ng pananakit ng kasukasuan. Isipin mo si Aling Rosa na edad 68. Dati, tuwing hapon halos ayaw na niyang bumaba ng hagdan dahil sa sakit ng tuhod niya. Nagsimula siyang magdagdag ng malunggay sa sabaw 3 beses sa isang linggo. Hindi siya umasa sa himala, pero napansin niya na mas gumaan ang pakiramdam niya sa mga sumunod na buwan. Mas kaya na niyang kumilos nang hindi agad sumasakit ang tuhod. Ang maganda sa malunggay, madali itong idagdag sa pagkain. Pwede sa tinola, sa munggo, sa sabaw, o kahit ihalo sa omelette. Hindi mahal, hindi komplikado. Pero kapag regular mong kinain, unti-unti mong mararamdaman ang epekto. Pero gusto kong linawin, hindi ito kapalit ng payo ng doktor lalo na kung may maintenance ka. Ang ginagawa natin dito ay tinutulungan ang katawan mo mula sa loob. Pinapalakas natin ang natural na kakayahan nitong mag-heal. Ngayon, ang ika-5 gulay na madalas hindi nabibigyan ng credit pagdating sa rayuma ay talong. O, simpleng talong. Pero huwag mong maliitin. Ang talong ay may mga phytonutrients na tumutulong protektahan ang cells laban sa oxidative stress. At tandaan mo, ang oxidative stress ay isa sa mga dahilan kung bakit tumitindi ang inflammation sa katawan habang tumatanda tayo. Kapag mas mababa ang inflammation, mas kaunti ang pressure sa mga kasukasuan. Pwede mong ihawi ng talong at gawing ensaladang may kamatis at sibuyas. Pwede rin itong ihalo sa ginisang ulam. Ang mahalaga, gawing regular, hindi pa minsan-minsan lang. May isang tatay na nakausap ko na halos araw-araw nagre-reklamo sa rayuma sa kamay. Mahilig siya sa pritong pagkain at bihira kumain ng gulay. Nang sinubukan niyang palitan ang ilang pritong ulam ng inihaw na talong at gulay na may sabaw, napansin niya na hindi na ganoon kalala ang paninigas ng daliri niya tuwing umaga. Minsan hindi lang kung ano ang dinadagdag mo sa pagkain ang mahalaga, kung hindi pati kung ano ang binabawasan mo. Dahil kung araw-araw ay puro processed food, matatabang karne at sobrang alat, lalo lang nitong pinapalala ang pamamaga sa katawan. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng mas malinaw na larawan. Ang rayuma ay parang apoy sa loob ng katawan. Kung patuloy mong lalagyan ng panggatong, tulad ng unhealthy food, lalo itong mag-iinit. Pero kung bibigyan mo ng pagkain na nagpapalamig at nagpapakalma, unti-unti itong hihina. Hindi man ito tuluyang mawala, pero kaya mong kontrolin. At alam mo kung ano ang pinakamahalaga. Hindi mo kailangan baguhin lahat agad-agad. Simulan mo sa maliit. Halimbawa, kung 5 beses ka kumakain ng ulam sa isang linggo na puro karne, gawin mong 3 na lang at palitan ng 2 ng gulay na nabanggit natin. Unti-unti, hindi biglaan, at huwag mong kalimutan ang tubig. Maraming seniors ang kulang sa tubig, kaya mas nagiging stiff ang kasukasuan. Siguraduhing sapat ang iniinom mo araw-araw maliban na lang kung may restriction ang doktor mo. Ang pagkain ng tamang gulay ay hindi lang para sa rayuma. Nakakatulong din ito sa blood pressure, sa cholesterol, at sa overall na lakas ng katawan. Ibig sabihin, habang inaalagaan mo ang kasukasuan mo, inaalagaan mo rin ang puso mo at utak mo. Hindi ito tungkol sa edad. Hindi ito tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa pagpili araw-araw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano pagsasama-samahin ang 5 gulay na ito sa isang simple at praktikal na weekly routine para mas madali mong masustain. Bibigyan din kita ng paalala kung kailan ka dapat magpatingin sa doktor
Kapag ang rayuma ay hindi na normal na pananakit, kung nandito ka pa rin at seryoso ka talaga sa pagbabago, comment matibay na tuhod para alam kong tuloy-tuloy ang laban mo. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kitang purihin. Ibig sabihin, hindi ka lang naghahanap ng mabilisang lunas. Gusto mong maintindihan kung paano mo talaga aalagaan ang sarili mo habang tumatanda ka. At yan ang mindset ng isang taong gustong manatiling malakas kahit lampas na sa 60. Napag-usapan na natin ang 5 gulay na may natural na anti-inflammatory effect. Ampalaya, okra, talbos ng kamote, malunggay at talong. Ngayon, ang tanong ay, paano mo sila pagsasamahin sa totoong buhay? Hindi sa ideal na mundo, kundi sa kusina mo, sa budget mo, at sa araw-araw mong routine. Una, huwag mong isipin na kailangan mo silang kainin sabay-sabay araw-araw. Ang mahalaga ay regular silang umiikot sa pagkain mo sa loob ng 1 linggo. Halimbawa, pwede mong gawing target na 3 hanggang 4 na beses sa 1 linggo ay may kasama kang gulay na anti-inflammatory sa ulam mo. Lunes, pwede kang magtinola na may malunggay. Miyerkules, ginisang ampalaya na may itlog. Biyernes, inihaw na talong na may kamatis at sibuyas. Linggo, sinigang na may okra at talbos ng kamote. Hindi ito komplikado, pero kapag tuloy-tuloy nagkakaroon ng epekto. Pangalawa, tandaan mo na ang rayuma ay hindi lang tungkol sa pagkain. Kailangan din ng galaw. Hindi ibig sabihin magbuhat ka agad ng mabigat o mag-jogging kung hindi ka sanay. Minsan sapat na ang 5 hanggang 10 minutong pag-stretch sa umaga. Paggising mo bago ka bumaba ng kama, igalaw mo muna ang daliri mo. Iikot mo ang pulso mo. Dahan-dahan mong igalaw ang tuhod at bukong-bukong. Para itong pagpainit ng makina bago umandar. Kapag bigla kang gumalaw ng walang warm-up, mas masakit. Pangatlo, pakinggan mo ang katawan mo. May mga pagkakataon na ang rayuma ay hindi lang simpleng pananakit dahil sa edad. Kapag ang kasukasuan ay sobrang namamaga, mainit kapag hinawakan, o may kasamang lagnat at matinding pagkapagod, huwag mong balewalain. Mas mabuting magpatingin sa doktor para masuri kung may ibang kondisyon tulad ng gout o rheumatoid arthritis. Ang layunin natin dito ay suportahan ang katawan, hindi palitan ng medical advice. Ngayon, gusto kong sabihin ito ng malinaw. Hindi ka mahina dahil sumasakit ang tuhod mo. Hindi ka pabigat dahil mabagal ka na kumilos. Ang katawan natin ay dumaan sa maraming taon ng trabaho, pag-aalaga sa pamilya, at sakripisyo. Natural na may mararamdaman tayong pagbabago. Pero ang maganda, may magagawa pa tayo. Ang pagkain ng tamang gulay ay isang paraan ng pagrespeto sa katawan mo. Para mong sinasabi sa sarili mo, mahalaga ka. Karapat-dapat kang alagaan. Marami akong nakausap na seniors na noong una ay nawalan na ng pag-asa. Akala nila, wala na silang magagawa sa rayuma kundi tiisin ito. Pero nang magsimula silang mag-adjust ng pagkain at gumalaw ng kaunti araw-araw, unti-unti nilang naramdaman ang pagbabago. Hindi man tuluyang nawala ang sakit pero nabawasan ang intensity. Mas kaya nilang maglakad, mas kaya nilang maghawak ng kutsara nang hindi nanginginig. At minsan sapat na iyon para bumalik ang kumpiyansa. Isipin mo kung gaano kasarap sa pakiramdam ang makalakad sa palengke nang hindi agad napapagod o makapaglaro sa apo mo nang hindi agad sumasakit ang kamay mo. Hindi man tayo bumabata, pero pwede tayong maging mas maayos ang pakiramdam. Ang sikreto ay hindi komplikado. Consistency, disiplina, at tamang pagpili. Simulan mo sa maliit na hakbang ngayong linggo. Pumili ka ng 1 gulay sa 5 na nabanggit natin at isama mo sa ulam mo nang hindi bababa sa 2 beses. Obserbahan mo ang pakiramdam mo. Isulat mo kung mas gumaan ba ang galaw mo o kung mas maiksi ang oras ng paninigas sa umaga. Kapag nakita mo ang maliit na pagbabago, doon ka mas gaganahan magpatuloy. Ang tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming seniors ang pareho mong hinaharap ang rayuma. Pero ang kaibahan ng mga gumagaan ang pakiramdam ay yung mga nag-decide kumilos. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng video na ito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo.
ay comment mo ang salitang tinapos ko lahat kung natapos mo ito hanggang dulo para malaman ko kung ilan sa atin ang handang lumaban sa rayuma nang hindi sumusuko. At kung gusto mong mas marami pang ganitong practical na payo para mas maging malakas at masigla kahit lampas na sa 60, smash subscribe kung gusto mong mabuhay ng mas maayos pagkatapos ng 60. I-like mo rin ang video na ito para mas maraming seniors ang matulungan ng impormasyong ito. Ang edad ay numero lang. Ang pag-aalaga sa sarili ay desisyon. Simulan mo na ngayon.